Isang buntis na babae ang sumakit ang tiyan dahil malapit na siyang manganak. Ang pangalan niya ay Shira. Si Shira ay nag-iisang anak ng isang multimilyonaryong negosyante. Tumakas siya mula sa kanila noong ipapakasal siya sa isang may edad na negosyante na hindi niya mahal. Kasama sa kanyang pagtakas si Shira at isa sa kanilang mga katulong na siyang mag-aalaga sa kanya. Noong panahong iyon, may minamahal na si Shira. Pero nalungkot siya dahil bigla na lang nawala ang lalaking minamahal niya at hindi na muling nagpakita. Naging buntis siya sa anak nito. Dumating na ang oras ng kanyang panganganak kaya agad siyang dinala ng kanyang katulong na si Rhea sa ospital. Dito lumabas ang isang malusog at gwapong batang lalaki. Masayang-masaya si Shira na sa wakas ay nakita na niya ang kanyang anak. Pero nalungkot siya dahil ilang araw lang ito sa kanya, dahil ipapadala niya ito sa malayong lugar upang hindi matagpuan ng kanyang mga magulang na labis na galit sa kanya. Inihanda ni Rhea ang lahat ng gamit ng bata, gatas at iba pang gamit ni Zyler, habang sinusuutan ito ni Shira ng damit at patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Plano ni Shira at Rhea na subukan nilang makarating sa lugar na paglalagyan kay Baby Zyler bago sila abutan ng araw. Sila ay pupunta sa isang malayong lugar malapit sa isang farm na maraming puno at may isang maliit na bahay sa gitna na tinitirhan ng mag-asawang magsasaka. Narating ni Rhea ang lugar ng maingat upang hindi sila mahuli habang inilalagay nila si Baby Zyrel sa harap ng bahay. Hindi sila aalis hanggang makita nila na kinuha na ito ng may-ari ng bahay, si Baby Zyrel. Kasama sa iniwan nila ang ilang bundle ng pera para sa panggastos ng bata. Nakita ng aso ang kahon na kinalalagyan ng bata at tumahol ito ng malakas. Dahil sa malakas na tahol ng aso, lumabas si Mang Nestor. Laking gulat niya sa kanyang nakita. Dinala nila ito sa loob at inalagaan agad ni Aling Elena ang bata. Masaya na rin sina Athena at Rico na mayroon silang bagong miyembro ng pamilya na isang malusog at gwapong bata. Mahal na mahal nila ang bata at itinuring na sariling dugo. Samantalang si Shira ay hindi mapakali at palihim na binibisita ang bahay ni Mang Nestor mula sa malayo. Palagi siyang nagdadala ng mga supply, gatas, at pera para sa bata. Nagtataka ang pamilya kung bakit ito ginagawa ng mga magulang ng bata. Isang gabi, naisipan ni Rico na magmasid sa paligid dahil naramdaman niya na may tao sa paligid. Si Rhea pala iyon at lihim na inilalagay ang mga supply ng bata sa pintuan ng bahay ni Mang Nestor. Palaging binibisita ni Shira ang kanyang anak na si Zyler ng palihim. Patuloy niya itong sinusuportahan. Samantala, mahal na mahal din ito sa pamilya ni Mang Nestor, at palaging inaalagaan. Malaki-laki na ang bata at marunong na itong maglaro ng mag-isa. Minsan naglalaro sila dalawa kasama niya si Tita Athena na laging nag-aalaga nito. Dumating ang panahon na lumaki na si Zyler at nag-aaral na ito ng preschool. Hatid sundo ito ni Athena, samantalang si Shira ay palaging nakatingin sa malayo habang nasa school si Zyler. Isang araw, wala si Athena dahil may binili ito at iniwan niya muna si Zyler. Binubuli ito ng mga bata at hindi natiis ni Shira na lapitan ang bata. Hinagkan at niyakap niya ito at dinala sa kantin para bilhan ng pagkain. Masaya si Zyler at tinawag niyang tita, si Shira. At masaya na rin si Shira na nahagkan niya ulit ang kanyang anak. Dumating si Athena at biglang lumayo si Shira sa kanyang anak. Sinabi ni Zyler na binigyan siya ng pagkain ng magandang babae at iniligtas siya mula sa mga nambubuli sa kanya. Masaya si Athena, pero pinaalalahanan si Zyler na huwag magtiwala sa babae dahil baka may masamang motibo ito. May mga pagkakataon na bumalik si Shira sa school at nakita niya sina Athena, pero biglang inilayo ni Athena ang bata. Ikinalulungkot ito ni Shira. Hindi tumigil si Shira sa pakikipagkita sa bata. Nahuli siya ni Athena at galit ito sa kanya. Sinabi ni Athena, "Ano ang pakay mo sa bata? Isa ka ba sa mga namunguhan ng bata?" Sumagot si Shira na malungkot, "Hindi, MS, nagkamali ka. Isang beses, nakita kong binubuli si Zyler kaya tinulungan ko siya noong wala ka." Sumagot si Athena, "Ganoon ba? Salamat sa pagligtas kay Zyler." Biglang dumating si Rhea, ang assistant ni Shira, dahil natakot siya na mabuking si Shira at sabihin ang totoo. Nakilala ni Athena si Rhea dahil pinsan pala ito ni Athena. Hindi alam ni Shira na pinsan niya si Athena. Kaya pala nagtitiwala si Rhea na iwan si Baby Zyler sa pamilya dahil tiyuhin niya si Mang Nestor. Sinabi ni Athena, "Oy, Rhea, umuwi ka na pala galing sa city.
Magkakilala pala kayo, sabi ni Shira. Opo ma'am, sabi ni Rhea kay Shira. Alam mo pinsan si Ma'am Shira ang boss ko. Nagulat si Athena, ha? Sorry ma'am, sorry ikaw pala ang boss ni Rhea, pinsan ko itong makulit na ito. Wala yun MS, Athena po ako ma'am, simula noon, naging close na sina Athena at Shira, lalo na si Zyler. Samantala malapit na pala umuwi ang gwapong bunsong kapatid ni Athena na isang sundalo malapit na ito umuwi kasama ang isang kaibigan sa kabilang probinsya. Nagulat siya nang makita niya na may maliit na bata sa kanila. Ang akala niya ay anak na ni Athena. Masayahing bata si Zyler at magaan ang loob ni Aryo nito. Lagi sila naglalaro nito. Binilhan niya ito ng maraming laruan. Sabi niya nito, "Mami miss kita baby ko, kasi babalik na rin ako sa trabaho. Huwag kang mag-alala babalik din dito si tito mo." Namimiss sobra ng pamilya si Rio kaya niyayakap ito ng mahigpit nang makita na umuuwi na. At pinaglutuan ito ng masarap na pagkain ni Athena at Aling Elena. Masaya na rin na nagbobonding ang dalawa. Isang umaga madali na umalis si Rio patungo na sa trabaho. Isang special operation ang pupuntahan ni Rio at sasabak na rin ito sa isang bakbakan. Sa panahon ng operation sumalakay sila sa isang lugar at maraming kasama niya ay sugatan at isa na si Rio nito. Nasa critical ang buhay ni Rio ngayon at nabalitaan ito sa pamilya ni Rio. Nabalitaan kaagad sa pamilya ni Rio ang nangyayari sa kanya. Kaya nagmamadaling umalis ang kapatid at magulang ni Rio. Samantalang si Zyler naman ay iniwan ni Rhea at Shira. Masaya na rin si Shira na muling makasama niya ang kanyang anak. At hindi alam ito sa pamilya ni Mang Nestor na si Shira ang tunay na ina ng bata. Sa hospital naman inasikaso ng doktor si Rio dahil sa critical na kondisyon nito. Naklaypas ang ilang linggo bumalik na rin ulit ang lakas ni Rio at pinayagan na po itong makauwi at makaalis sa hospital. Masaya si Rio na makauwi na siya sa bahay nila. Habang papalapit na po sila sa bahay nila, laking gulat niya na makikita niya si Shira habang sumasalubong sa kanya si Zyler. Madaling umalis si Shira at umiiyak ito habang hinahabol ito ni Rio. Nahawakan niya ito. Habang nag-uusap ang dalawa may biglang sasakyan ng pulis ang huminto sa harapan ng kanilang bahay. Hinahanap si Shira, at dinala nila si Shira sa pulis. Abangan.